Yan po mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking hula-hula channel mga kababayan. Okay? Ngayon po may nag-request po sa akin, bakit daw di ko hulaan? Total manghuhula naman ako. Bakit daw di ko hulaan kung sino po yung ibuboto po ng INC ngayong parating na halalan mga kababayan. Okay? Kung PDP Laban ba, Kakang Pinoy o Alyansa. Okay? At magandang suggestion po yan para sa akin mga kababayan. Kaya lang medyo tagilid po tayo dyan. Mapanganib po yan. Baka ako po maipit niyan mga kababayan. Okay? Kasi unang-una po mga kababayan ay ako ay wala pong karapatan na pangunahan po. Ang namumuno po sa INC, ang pamunuan, ang pamamahala. Ako po ay walang karapatan na magsabi kung sino po yung iboboto mga kababayan. Okay? Kami po ay sumusunod base po sa pasya po ng pamamahala namin. Okay? At buong buo po yan mga kababayan. Ang tunay po na Iglesia ni Cristo ay talagang solido na makikipagkaisa kung sino po yung ipapasya. Okay? At ngayon, bibigyan ko lang po kayo ng tips base po sa aking obserbasyon kung paano ang ginagawang pagpili po ng namamahala po sa Iglesia sa isang kandidato mga kababayan. Okay? Obserbasyon ko po ito po yung napansin ko. Kaya akin lang po ito mga kababayan, opinion ko lang po ito. Okay? Ito po mga kababayan. Ang napansin ko lang po mga kababayan, unang-una, kung sino po yung kandidato na talagang napakalakas mga kababayan. Kandidatong gustong-gusto po ng mga tao at majority po talaga na sa lahat ng mga Pilipino na siya po talaga yung gusto, ay yun din po ang pipiliin po ng INC mga kababayan. Okay? Yan po talaga ang napansin ko mga kababayan sa maraming beses ko ng bumoto mga kababayan sa mga nagdaang halalan. Okay? Kaya isa po yan sa nakikita kong paraan mga kababayan sa pagpili ng namumuno sa Iglesia ni Cristo mga kababayan. Okay? Kaya kung sa tingin niyo kung sino po yung malakas ngayon, PDP Laban, Kakang Pinoy, Alyansa, ay baka sila po ang pipiliin mga kababayan. Doon po sa nagtanong na si Akong Marcolita ay INC po yan. Posible po ba na yung mga kasamahan po niya sa PDP Laban ay susuportahan din po ng Iglesia ni Cristo? Posible po mga kababayan. Posible po na mangyayari po yan. Lahat po posible mga kababayan. Okay? Kasi ang napansin ko po mga kababayan sa obserbasyon ko, ang malakas po ngayon ay PDP Laban po talaga. Okay? Kahit saan ka magpunta, kung magtatanong ka, talagang mahal pa rin po ng taong bayan ang mga Duterte mga kababayan. Okay? Kaya PDP Laban po ang malakas ngayon sa tingin ko. Kaya ang mangyayari mga kababayan, posible po talaga na PDP Laban po ang susuportahan po ng Iglesia ni Cristo. Okay? At gaya po ng sabi ko po sa inyo, ito po ay obserbasyon ko, opinion ko lang po ito, base po sa mga napansin ko sa mga nagdaang eleksyon kung sino po yung pinipili po ng INC mga kababayan. Okay? At pangalawa po mga kababayan, siyempre, yung plataforma po, tinitingnan din po yan kung naayon po ba na hindi ba mapinsala ang karapatan po namin sa paglilingkod. Kasi kami ay sa ngayon ay malaya po kaming nakasamba. Wala pong pumipigil po sa amin, wala pong batas na pinapatupad na bawal pong magsamba ang Iglesia ni Cristo. Gaya po lang ginawa po ng dating Ramon Magsaysay na gusto niyang ipatupad, gusto niyang gumawa ng batas na tanging Katoliko lang po ang matitirang reliyon. Okay? Hindi po yun nagtagumpay, kaya nandito pa rin po kami. Okay? Kaya isa din po yan mga kababayan sa tinitingnan po ng Iglesia ni Cristo. Kung may kalayaan pa rin ba kaming makapaglingkod sa Diyos mga kababayan. Okay? At yan po mga kababayan, kung sa tingin nyo kung sino po yung malakas ngayon na grupo, ay posible po na yan po ang pipiliin po ng INC mga kababayan. Okay? Pero ganun pa man, kahit anong mangyari, kahit sino po, kahit anong grupo po ang pipiliin po ng
namamahala mga kababayan ay buong buo po kami na susunod at makikipagkaisa mga kababayan, okay? Sapagkat kami po ay isang katawan lang at isang pagpapasya lang po mga kababayan, okay? Kaya yan po ang aking sagot sa inyo mga kababayan. Kaya sa mga gustong magpahula dyan, mag-request po kayo at gagawan po yan ng sagot. Kahit ano pa yan, kahit yung kapitbahay nyo, pwede nating hulaan yan. What? Yung mister nyo, huhulaan natin yan kung saan pupunta yan tuwing gabi mga kababayan. Kaya-kaya ko po yan. Kaya mag-request po kayo mga kababayan at sagutin po natin yan. At sa mga basher ko dyan mga kababayan, marami po nang sabi na piki daw po ako manghuhula. Puro ako kalukuhan. Ito po mga kababayan, pinasaya ko lang po kayo sapagkat ngayon ay talagang matindi po yung bangayan ngayon sa magkabilang panig sa pagsuporta po ng kanya-kanyang grupo mga kababayan. Kaya ito, pang good vibes lang po ito, itong content ko mga kababayan. Okay? Kaya wag na po kayong magalit mga kababayan. Kasi yung iba dyan ay talagang galit na galit po sa akin at pinagmumura po ako mga kababayan. Mag-unsubscribe na daw po sila kasi hindi po nila gusto yung mga sinasabi ko. Okay? Unang-una po mga kababayan, wala naman po akong sinasabi sa mga vlog ko na please subscribe to my channel, like and share. Okay? Hindi po ako gaya ng ibang mga vlogger, karaniwan po ninyong napapanood na madalas po nilang binabanggit na wag niyo pong kalimutang mag-subscribe, baka hindi pa kayo nakasubscribe, i-subscribe nyo na yan. wala po. Nasa sa inyo po kung mag-subscribe po kayo mga kabayan. Wala po akong pakialam.